na ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay sa Tacloban City shooting incident na kinasangkutan ng menor de edad. Present dito ang magulang ng ilang biktima at maging ang police officer na may-ari ng baril na ginamit ng isa sa dalawang Children in Conflict with the Law o CICL. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta ang takbo ng pagdinig? Cheryl, nagpapatuloy pa sa ngayon ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay nga ng trahedya ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, pati ang lumalalang banta ng nihilistic violent extremism o NVE lalong-lalo na sa kabataan. Pinangunahan itong pagdinig ni Committee Chairman Senator Risa Hontiveros na nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa insidente. Binigyan din niya ang pangangailangan mabigyan ng hustisya ang mga biktima at mas mapalakas ang proteksyon ng mga kabataan laban sa karahasan. Ayon sa Senadora, may mga indikasyong konektado ang insidente sa online extremist network na 764 na umano'y gumagamit ng mga online game at social media upang i-groom at maimpluwensyahan ang mga kabataan sa mapanganib na gawain. Talamak na rin daw ito sa iba't ibang bansa gaya ng Canada at US na tinatawag ito bilang terrorist group at national security threat. Ginagawa raw ng mga itong pugad ng recruitment ang mga nilalaro ng kabataan gaya ng Roblox, Minecraft at Gorebox na umano'y nilalaro ng isa sa mga menor na nagpaputok ng baril sa Tacloban. Base rin sa impormasyon ng mga investigador, questionable rin ang social media accounts ng menor na sospek na si alias Nash na inulan ng mga komentong nagpapakita ng suporta matapos ang pamamaril sa paaralan. Ipinadala na raw ang mga impormasyong ito sa NBI para maimbestigahan. Nilinaw naman ni Hontiveros na hindi ang online games ang problema, kundi ang mga taong nananamantala sa mga ito upang makapanghikayat ng mga bata. Nananawagan din si Hontiveros ng mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, pagsusuri sa umiiral na mga batas at mas mabilis na aksyon laban sa online grooming at recruitment ng mga kabataan upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong trahedya. Cheryl, nananawagan naman yung magulang ng isa sa mga nasawing estudyante sa Tacloban school shooting. Ayon kay Jeneline Badoria na ina ni Yancy Separa, dapat daw pag-aralan yung pagbaba ng edad ng criminal liability at ang pagkakaroon ng angkop na pasilidad para sa mga menor de edad na nasasangkot sa mabibigat na krimen. Hindi raw sapat yung paglalagay lang ng mga ito sa mga bahay pag-asa, lalo-lalo na raw kung yung kasong kinasasangkutan ng mga ito ay may kinalaman sa pagpatay. Cheryl. Merimon, dito sa pagdalo ng tiyahin na police officer ng isa sa dalawang CICL, nabigyan ba ng linaw paano nakuha ang baril niya? Cheryl, kani-kanina lang nagpaliwanag itong si Sergeant Arla Pasyensya na tita nga ni alias Nash na nagpaputok ng baril doon sa isang paaralan sa Tacloban. Ang sinabi niya, unlawfully na pinasok yung bahay daw niya ng kanyang pamangkin na si Nash and forcibly dinamage, kumbaga pinilit, pinwersa nitong buksan yung kanyang bahay at maging yung locker niya kung saan doon nakalagay yung gun box na ang naglalaman nito yung baril na ginamit ng bata. Ang sinabi pa ni Pasyensya, isang beses din daw nadala niya sa isang shooting range itong bata, itong menor de edad, dahil daw sinabi raw sa kanya na mataas daw ang tingin niya at gusto rin daw maging pulis nitong bata. Pero sa ngayon, sinasabi naman ni Pasyensya na wala raw siyang alam na o ideya na bawal daw magdala ng menor sa mga shooting range. Cheryl. Okay, dinala niya sa shooting range na detalye ba na tinuruan niyang pumutok yung bata? Cheryl, hindi pa, ito yung kine-question kanina ng ilang mga senador na nag-take siya ng oath, so dapat maging tapat siya sa kanyang mga sasabihin. Kasi ang sinasabi ni Sergeant Pasyensya, wala raw siyang ideya na bawal yon na magdala. Pero ang malinaw na sinabi niya palang kanina, isinama niya raw ng isang beses sa shooting range at tinuruan nga na humawak ng baril itong si alias Nash. Pero ang dahil ang pinaghuhugutan daw, sinabi raw ng bata sa kanya na mataas daw ang tingin niya sa kanyang tita at nais din daw maging pulis tulad ng kanyang tita. So, yun yung isa sa tinitingnan ngayon netong mga senador na nasa komite. Cheryl. Puntahan naman natin yung paghahanda sa impeachment trial sa Lunes. Kahapon, ipinasilip na yung impeachment court. Ano ang mga rules na ipatutupad kabilang ang paggamit ng wika at daloy ng proceedings? Cheryl, unang-una para sa mga pupunta dito, lalo-lalo yung mga magmumula sa Meron ba publiko na ngayon nais nun? manood,
May first come first serve basis sila ng registration doon sa visitors management system. Ang accommodation lang kasi sa publiko na nais manood, 150 lang. So kasama yan, plus yung verification, yung ID na kinakailangan doon sa VMS o yung visitors management system, pati yung decorum. Tulad ito ng kahit na anong korte na kapag nagsimula na yung proceeding nito, ine-expect na magiging maayos ang behavior, yung kilos ng mga taong nanonood. Maging ang huling nasabi sa amin, titingnan din daw na sinisilip nila ngayon yung pagbabawal sa paggamit ng cellphone at yung pagdudulot ng ingay o distraction sa naturang mga impeachment trial proceeding. Sherry. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.